Kaugnay ng anti-dynasty bill na isinusulong ngayon ng Akbayan, makakausap natin Akbayan Party List Representative Shel Jokno. Magandang gabi po sa inyo, Congressman Jokno. Magandang gabi, Corina, at lahat ng nanonood at nakikinig. Marami po sa mga nakakausap namin ang excited sa ideya ng anti-dynasty bill, pero sa tagal po ng aming pamamahayag sa telebisyon, parang gano'n na rin po katagal yung pagsulong o suhestyon ng anti-dynasty bill, hindi po ito pumapasa talaga. Sa palagay po ba ninyo ngayon ay mayroon ng tsansa ang isang anti-dynasty law? Ito na siguro yung pagkakataon na may sasabatas na natin ito at talagang naririnig natin ang sigaw ng bayan na magkaroon ng pananagutan. Itong anti-dynasty bill ay maganda at malaking hakbang patungo doon. Ayun. Paano ho yun? Mismo po yung Speaker of the House sa isang dynasty, ang mga D sa Isabela. Pagkatapos, ang dami po dyan. So, I guess there would be implementing rules and regulations up to when, ano po? Yung mga nakaupo ngayon. Dapat napaloob yan sa panukalang batas. Meron ng ilang mga bills na na-file. Ang sa amin sa Akbayan ang pinakamalawak dahil ang aming proposal ay hanggang 4th degree of affinity or consanguinity ang dapat covered ng anti-dynasty law. Ibig sabihin yan, halimbawa may incumbent ngayon na isang opisyal. Sa darating sa susunod na halalan, walang pwedeng tumakbo sa pamilya niya hanggang first cousin. Ayun. So hanggang itong mga nakaupo na lang ngayon. Kasama po dyan ang asawa, ano? Opo, yes. Opo. So ano pa ho ang mga salient points? Is there anything new in your version of the anti-dynasty bill? Well, yun yung isang malaking feature. Kasi yung ibang mga na-file na mga panukalang batas hanggang 2nd degree or 3rd degree lamang. Sa amin ay hanggang 4th degree or first cousin. At hindi lang yon, pati yung mga spouses or partners, kahit hindi sila legal na kasal o kahit partner of the same sex ay covered din. Kasi nakikita naman natin na yung impluensya ay malakas pa rin na kahit sa ganun mga klaseng relasyon. Ano po, sir, ang inyong opinion dito sa napapabalitang caretaker government or transition government? Well, handa tayo sa anumang senaryo. Maraming mga kumakalat na iba't ibang mga senaryo kung naririnig natin. Pero para sa amin, ito ay dapat nakaugat sa demokrasya, sa katotohanan at katarungan. Ang nakikita kasi namin yung kung ano-ano mga senaryo ay maaaring magbukas ng power vacuum na pwedeng i-hijack ng kung sino man mga puwersa. Ako, ang tingin ko, mas mainam na sundan natin yung proseso at huwag tayo gumawa ng mga shortcut dahil pag magsimula ang shortcut, baka tuloy-tuloy na ganun ang mangyayari at wala rin magiging tunay na pagbabago. Huling tanong po, ano po ang inyong reaksyon sa mga sinabi ni Senadora Amy Marcos noong isang araw sa protest rally? Ay, Corina, alam naman natin na matagal na nag-aaway yung dalawang kampo na yan at alam natin na kung ano-ano yung mga binabato nila sa isa't isa. Nakakalimutan nila yung mga pangangailangan ng bayan natin, yung sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, yung access sa affordable health care, yung malaking krisis natin sa edukasyon. Yan yung mga bagay na dapat pinag-uusapan nila. Pare-pareho lang naman sila nasa pamahalaan. Mas tinututukan pa nila yung away nila kaysa yung interes at pangangailangan ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyong oras. Akbayan Party List Representative Shel Jokno. Thank you. Good night. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.